She's on her way to the academy when her phone rang. Mabilis niyang sinagot iyon na hindi natingnan pa kung sino ang caller. Ang kapatid lang naman niya yon. Hello Prince, I have the documents already. Papunta na ako ngayon dyan sa academy, pirmahan mo kagad to para makauwi. I strongly believe that I'm not your brother Alana. Napasinghap si Lana nang marinig ang boses ni Dylan sa kabilang linya. Mabilis niyang tinabi ang kotse dahil muntikan na niya ring mapreno ang kotse sa gitna ng kalsada dahil sa pagkagulat. Dylan? Yes. Napatingin pa siya sa screen ng cellphone at si Dylan nga nakaregister na caller. Mahina niyang nahampas ang noo. Sorry, I thought ikaw kapatid ko. Sinabi niya kasi tatawagan niya ako kung hindi mo pala ako naipagkamali bilang kapatid mo. Hindi mo pa talaga sasagutin ang tawag ko. She seriously said, iniiwasan mo na naman ako. Napalunok siya. Sa tingin ko kasi, hindi na dapat ako pumayag pa na makipagkita sa'yo. Matapat ni Lana na sabi. You always try to convince me about the marriage by make love me. Wah, he chuckled. Dirty mouth honey. Napasimangot si Lana. I don't care. I'm just being honest. Sa tingin mo, hindi ko napapansin. Nasa tuwing nagkikita na lang tayo at kinukumbinsi mo ko sa marriage na to. Lagi na lang na may nangyayari sa atin. Mataray na sabi niya, pumalatak to. Oh Alana, may I remind you, sa bawat imbitasyon ko, ikaw ang kusang pumapayag. Ikaw ang kusang sumasama. Mabagal ngunit maring wika ni Dylan mula sa kabilang linya. And come on, you said it yourself. You like the make love. Tumaas ang kilay ni Lana. Yeah right, I won't deny that, pero hindi na yung tama. Anong hindi tama? Husbands make love with their wife. Alana, buting at kasal tayo. What we're doing is sacred. It is if we love each other, but I love you. Stop saying that, she gritted her teeth. Narinig nila ng pagbuga nito ng hangin na parang naiinis. I like you so much better when we're making love. You're fun and wild. Etong totoong ako Dylan, sa tuwing mas malinaw ang pag-iisip ko. Ano bang pumipigil sa'yo para pagbigyan mo ko? Is it your ex-boyfriend and first love that you can't forget? Huwag mo siyang idamay dito. You alone creeps me out. Creeps you out, he sarcastically laughed. So how's the feeling of making love a creepy guy like me, ha? Nagiinit ang magkabilang pisngi ni Lana. You, singhal niya dito sabay off. Sa phone niya para hindi na ito muli makatawag. Nainis na pinandaran niya muli ang kotse at saka dumiretso na sa pupuntahan niya. Dylan is a big. Kailangan niya na talagang makahanap ng abogado. Pagkadating ni Lana sa rehearsals studio ng Drama Club Academy, marami siyang mga nakasalubong ng mga teenagers. Hinanap-hanap niyang kapatid pagkapasok, ngunit sa kakahanap niya ay may nakita siyang pamilyar na muka. Ang maamo mukhang hindi nababahiran ng kahit na anong make-up, ngunit tumitingkad ang kagandahan nito. Agatha? Untag niya sa dalaga. Napalingon to sa kanya. Lana! Tila nagulat din ito nang makita niya. Pero ngumiti pa rin ito ng maganda, ginantihan niya yon habang papalapit dito. What are you doing here? She curiously asked. Binisita ko lang si Trisha, sagot naman ito. Ikaw? May pinapadala kasi si Prince galing sa bahay. Sobrang importante kaya ako na pinagdala. Abusado. Biro niya na ikinatawan nila. Nakita mo ba siya? Tanong niya kapag umiling to. No, si Trisha lang nakita kong kakilala ko mula kanina. Tumangutango siya. I'll try to call him. Nilabas niya ang cellphone at inon niya na kanina't saka tinawagan ng kapatid. Maya-maya narinig silang pagtunog ng phone galing sa isang sports bag malapit sa kanila. Sabay pa silang napatingin ni Agatha doon. Pagyan ni Prince, ani at saka hinintong pagtawag. Tumigil daw ang pag-iingay ng phone sa loob ng bag. Nasaan kaya yung lokong yun? Tanungin na lang natin si Trisha pagbalik niya. Pumunta lang siya sandali sa may storage room. Agatha suggested. Mabuti pa nga. How are you by the way? Pangangamusta nito, I'm doing fine, ani Harito. Masyadong maraming ginagawa sa foundation pero kinakaya naman. I had a meeting with Reeve kanina umaga. Actually, we were planning a program kasi this month and we really need their cooperation. That's great, masayang sabi nito. What's the programs all about? Total may oras naman sila nang kinuwento niya kay Agat ang mga pinag-usapan kanina sa meeting tungkol sa playing and coping program na pinaplano niya para sa mga tinutulungang bata ng Big Hopes.
Tuloy-tuloy siya sa pagkakwento dito dahil halata kay Agatha na talagang nakikinig ito at interesado sa mga sinasabi niya. Kahit hindi siya malapit sa dalaga at kahit paasawa ito ni Riv ay sobrang natutuwa siya rito. Etong tumulong sa kanila ni Prince para makalapit sila kay Riv na noon ay galit na galit sa kanila. Kahit pa alam nito na may mga past sila ng asawa nito hindi nito pinansin iyon. Mas mahalaga ditong ikakabuti ng iba. She must admit kung siyang nasa pwesto nito ay hindi niya alam kung anong gawin yon. But Agatha did. Mabutit mabait na tao ito. Hindi talaga nakapagtataka na kagad itong minahal ni Riv. Lihim na nakaramdam na mabilis ngunit kinungkirot sa puso si Lana. Ngunit inignora niya na yon. Natapos na sa pagkakwento si Lana kay Agatha nang biglang pumasok sa isip niya si Dylan. Agatha, bakit pinsan mo si Dylan Guevara, right? Tanong ni Lana, tumangon naman kagad to. Yes, mas lumapad din ang ngiti nito. What about Kuya Dylan? Nag-iwas si Lana na tingin dito. Nagtataka marahil ito kung bakit kilala niyang pinsan nito. Biglang dumagsa ang napakaraming tanong sa isip ni Lana tungkol kay Dylan. Baka sakaling may mas malaman siyang impormasyon mula kay Agatha. Close sa mga to kung pagbabasahan ng picture na nakita niya sa opisina sa gym ni Dylan 2 days ago. Are you alright? Nag-aalala ng tanong ito sa kanya. Napasisigurong pagiging ang easy niya sa pwesto. Yes, of course. Sagot ni Lana na hindi na malayo na tumaas palang tono niya. Napangiwi ito sa gulat. Sorry, kasi tumikim siya, makulit siya. Tukoy niya sa pinsan nito, ganun ba talaga yon? Napakunot-no ito, magkakilala kay ni Kuya Dylan? Not really, I just met him a month ago. Pagsisinungaling ni Lana, ayun, walang sense na naidugtong niya pa. Paano makulit siya, nililigawan ka ba niya? Nangingiting tanong nito, mabilis ang naging pag-iling niya. No, of course not. Kung alam mo lang, Agatha, kung anong kalokohan ang napasok namin ng magaling mong pinsan, saan kanya kinukulit? Magsasalita sana si Lana, ngunit mabilis niyang tinikom ang bibig. Baka bigla siyang may masabing hindi dapat dito malaman. Well, never mind, sabi na lang niya. Kapag biglang nawala ang pinsan mo, paniguradong nakatay ko na siya ha. She tried to joke, natawa to. Ang alam ko, hindi naman nangungulit si Kuya sa isang bagay unless gustong gusto niya. Baka hulugang wika nito na nanunuksong mga tingin. Napatingin naman siya rito pero binawi niya rin ng mga tingin. Did she just give Agatha a false hint about what's happening to her and Dylan? Napatingin na lang siya sa wristwatch niya. 30 minutes nang nakakalipas, Agatha. Bakit hindi pa bumabalik si Trisha? Pag-iiba nila na usapan. May mga kailangan pa siyang ipapirma kay Prince. Pagkatapos nun ipupunta naman siya ng Aguilar Comforts para ipasa yan sa sekretarya ng kapatid. Oo nga napatay si Agatha. Susundan ko na lang siya sa storage room. Sasama na lang ako sa'yo, presinta niya. Baka sakaling makasalubong ko si Prince o baka magkasama sila. Nagpalitan sila ng makahulugang tingin pagkatapos ay nagtawanan. I like Trisha to be my sister-in-law, matapat na sabi ni Lana. Sa tingin naman niya ay magagawa sigurong marisolba ni Prince ang issue nito sa dating nobya. Alam niyang darating ang araw na magpapaka-happily ever after din ng kapatid niya pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nito. Sana nga ay magkatuluyan sila, sabi naman ni Agatha. Nagsimula na silang maglakad papunta sa storage room na medyo may kalayuan at wala na nagdadaan ng mga tao. Pagkarating nila ng storage room, si Agatha na nagbukas ng pinto. Pumasok sila at binuksan ng ilaw. Sabay na napatili sina Lana at Agatha sa nakita. Mabilis namang naghiwalay sa paghahalikan sina Trisha at Prince. O wag mong isara ang nabitawan ni Agatha ang handle ng pintuan at malakas na sumarayon. Door, nangihinang sabi ni Prince pagkasara ng pintuan. What were you doing? Natatawag tanong niya. They just cuffed the two kissing. Bumalik siya sa pintuan at sinubukang buksan yun. Nothing, sabay na sagot pa ng dalawa. Nothing, just kissing. Ganon? Agatha teased. Agatha? Saway ni Trisha sa kaibigan nito. Hindi mo ba alam na nakakulong na tayo ngayon dito? Okay, we're stuck. Aniya na hindi niya pa rin mabuksan ng pintuan kahit anong gawin niyang pihit sa doorknob. Looks like sa labas lang nabubuksan ang pintuan. Kanina pa kami nakakulong dito ni Prince kaya nga hindi ako kaagad nakabalik. We're calling for help pero wala namang nakakarinig sa amin dito. We left our phones sa rehearsal studio. Kaya hindi rin kami makakatawag ng tulong. Dagdag pa ni Prince. Nilabas nila ng cellphone niya mula sa bulsa pero sa pagkadismaya niya walang signal na masagap yun. No signal? Tanong ni Agatha sa kanya.
Tumango siya. Looks like phones are useless in here. So how do we get out? Tanong pa nito. Gonna wait until someone opens the door again, sagot ni Prince. Tumabi sila na kay Agatha nang umupo ito sa isang wooden table na napapatungan ng kung ano-anong props. Medyo malaki ang storage room at may mga maliit na bintana kaya hindi naman ganun kainit. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Lana. It's boring in here, sabi naman ni Tricia. Kaya pala, sabay bang sabi nila ni Agatha nang makahulugan. Namula ito't biglang binato si Prince ni isang prop. Aray, daing ni Prince. Huwag ka kasing guilty, walang hiya ka. Kaya pala hinalikan mo ko kanina, nangaasar pa sabi ni Prince. Hindi nila mapigilan ni Lana at Agatha ang matawa. Mukha namang hindi sila maiinip sa pagkakakulong doon. Sa pagpapatuloy na pag-aasara ni Tricia at Prince ay gumawa naman si Lana at Agatha ng paraan para makalabas. They tried calling for help pero wala talagang nangyayari. Kaya naman sa pagkakakulong nila doon ay nagpaumpisa si Prince ng pambagets na laro nito na question and answer. Wala na lang silang nagawa kung hindi makilaro para mabawasan ang pagkainip nila. Where is your first kiss? Tanong ni Prince ng turn na nito. Para magtanong ulit, puro babae kaming kasama mo dito at yan talagang tanong mo. Anila na dito. Sorry sis, ganun talaga. Nakangising sabi nito. Si Agatha ang unang sumagot. Swimming pool. Naalala nila na ang first date nila ni Reeve bilang couple nung mga bata pa sila at kung saan niya naramdaman ang tamis ng unang halik. Park, sagot niya habang tinatago ang mga ngiti nang maalala yon. Hinintay nilang sagot ni Tricia pero hindi ito sumagot. Hey, it's your turn, sabi dito ni Prince. Matalim tong tinignan ni Tricia pagkaway umirap. Sa barko, sabay-sabay silang napatayo ng bumukas ang pintuan at may pumasok na 2 tao. Reeve, masayang sabi ni Agatha sa kanilapitan ng asawa nito. Napangiti rin si Lana nang makita ang dating kasintahan, ngunit ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ko sinong kasama nito. Biglang napatili sa frustration si Tricia nang mabitawan ni Reeve ang handle ng pintuan. Oh boy, looks like magtatagal pa tayo dito, komento ni Prince. Bakit? Tanong ng taong pilit na nga niyang iniiwasan at pinagtataguan. Pero heto at kasama niya pang makulong sa bodegang yun. O kapalaran, huwag kang maglaro ha? Kuya Dylan, untag ni Agatha sa pinsan. Oo, kanina pa Agatha, ngayon mo lang napansin? Natatawang sabi nito. Sandali, bakit kayo nandito sa storage room? Tumatambay? Tanong nito sa lahat pag ko'y napatingin sa kanya. Inirapan niya to. Sana nga tumatambay lang kami, sabi ni Tricia. Once the door was closed, ang mga nasa labas lang makakabukas niyan. Oh, I'm so sorry. Agatha apologize. Kung hindi ata nagulat si Reeve sa biglang pagyakap nito ay hindi mabibitawan ni Reeve ang handle ng pintuan. Hayaan na natin konsulan ni Reeve sa asawa. Nagtanong ako sa mga bata sa labas kung nakita ka nila. Sabi nila nakita niya daw kayo na pumunta dito. So most probably alam na mga bata nandito tayo. Gusto ko na makalabas. Frustrated na sabi ni Tricia. Malapit na siguro tayong makalabas, sabi naman ni Prince. Meanwhile, welcome natin ang mga bago nating kasama. Sarkastikong sabi nito. O Lana, nandito ka pala. Dylan acknowledged her with a smile. Kamusta? Ang tagal mo rin akong pinagtaguan ha? Sarkastiko pang sabi nito. Nainis si Lana dahil sa sadyang pangasar ni Dylan na siya lang naman ang makakaintindi. Lumayas ka nga sa harapan ko. Masungit na pagtataboy niya dito. Napatingin sa kanila iba pa nilang mga kasama doon. I smell something fishy, komento ni Prince. Nagtatanong ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Gutom ka lang kaya ka nag-hallucinate dyan. Pambabara ni Lana sa kapatid, lagot na siya mamaya rito kapag nakalabas na sila. Siguradong gigisahin siya ng mga tanong tungkol kay Dylan. Ako, hindi ako nag-hallucinate na nasa harapan ulit kita ngayon. Nakangiting sabi ni Dylan sa kanya. Abat, marunong bumanat ang lalaking ito. Kanina pa kita iniisip tapos nandito ka? Dagdag pa nito. I love how destiny works. Sino si Destiny? Pambabasag ni Lana ditong ikinatawan ng mga kasama. Lihim na pinanlalakihan niya ito ng mga mata
habang babala sa mga sasabihin nito. Ayan, may bagong love team na. Natutuwang sabi ni Trisha, ano bang pinagsasabi mo, future sister-in-law? Pangaasar niya dito. Dapat malipat niyang atensyon kina Prince at Trisha, hindi pwedeng mas mausik sila ni Dylan. Nandidiring na patilito. Ano ba ang arte ng babaeng to o pakipot pa kasi? Parinig ng kapatid niya dito. Ganyan talaga Prince, singit ni Dylan pagkatapos ito tumingin sa kanya na makahulugan. Mga pa-hard to get, uy, kilala mo pala ako, gulat na sabi ni Prince kay Dylan. Oo naman, kapatid ka ng future girlfriend ko eh. At talagang nakisakay na ito sa tuksuhan na yon na mukhang enjoy na enjoy din naman ito. Goodness, bakit ba kasi kailangan silang makakulong ng sama-sama doon? Ngayon tuloy alam na ng mga to na may ugnayan sila ni Dylan. Ay, tukso pa sa kanila ni Tisha. Napansin nila na nanahimik at mukhang may sariling mundo na sa isang tabi ang mag-asawang Reeve at Agatha. Nag-iwas na lang siya ng tingin sa mga to. Isa pang tukso'y hipag, pahalikan kita kay Prince. Saway nila na kay Trisha. Sige, tuksoyin mo pa sila Trish, sabi ng kapatid niya. Che, love team din sila, pabulong na tanong ni Dylan. Sa kanya narinig naman ng lahat. Genuine ang curiosity nito kaya sinagot nila na nang maayos kahit pa. Para siyang nakiliti at nasilaban dahil lang sa mainit na hininga nitong dumampi sa tenga niya. Oo, feeling ko nga kaunting push na lang, malapit na magkatotohanan. Bigla siyang napatingin dito nang may maalala. Teka, ano bang ginagawa mo dito? He grinned. Sabi kasi ni Reeve, pupunta siya dito para sunduin ang pinsan ko. Eh diba sabi mo sa text kanina, dito rin ang punta mo? Syempre, I came for you. Napakunot noo si Lana, hindi naman niya ito pinadalhan ng text message. Ang alam niya nabanggit niya kanina kung saan siya pupunta. Nakakala niya si Prince itong na makausap niya sa telepono. Magka-text kayo? Tanong dito ng kapatid. Prince looked at her and gave her a you need to explain to me everything later about Dylan. Because I'm your big brother kind of look. Just recently, pagsisinungaling pa ni Dylan at saka tumingin sa kanya, Dylan's giving her brother an impression that something's going on between them. Meron naman talaga, Lana. More than texting pa ngang namamagitan sa inyo. Oh, you look so great together. Mas magandang love team nyo. Panunukso sa kanila pabalik ni Trisha. Ew, nandidiring reaction ni Lana na lang. They look great together? Ha, sa kama lang siguro. Kunwari pa to. Sa tingin ko, kaunting ligaw na lang sa'yo bibigay ka na. Dylan teased her while secretly and lightly stroked her spinal cord. What the? Dylan? She cursed not because of what he said but because he's obviously turning her on. He knew her weakness. Hindi ba totoo? Tanong pa ni Dylan, lumayo siya dito. No, sige lang. Tanggi lang ng tanggi, libre yan. He crossed his arms and smiled at her. Shh! Silence everyone, saway ni Prince sa kanila. Tuloy na lang natin yung nilalaro natin kanina para hindi tayo mainip. Mabilis nitong pinaliwanag kanila Reeve at Dylan ng simpleng instructions. Okay, let's start. Ani Prince at ito nag-umpisa ng tanong. Part of the opposite that you love to kiss. Maunang sumagot si Dylan at pagkatapos ay si Lana, si Reeve, si Agatha at si Trisha. Huling sasagutan kung sino nagtanong. Sumulyap ito sa kanya na mabilis ito bago sumagot ng Nick, nilayo nila ng tingin nito at saka siya sumagot. Cheeks. Sumasagot ng iba nang mapatingin siya ulit kay Dylan. He's rubbing his thumb against his lips. Etong susunod na magtatanong. Nakita nila ng pagangat ng gilid ng labi nito. Then his question is, name mo first love? Nalaki ang mga mata ni Lana nang talagang tignan siya ni Dylan ng diretso at ngisihan. Para sa kanya talagang tanong, an awkward silence came. Biglang naging uneasy si Lana sa pwesto niya, pilit niyang hindi pinapahalata yun. Malalaman itong dahilan ng paglalasing niya noon ng sobra ay dahil sa asawa ng pinsan nito. Sandali siyang napasulyap kay Reeve nang buong atensyon ni nasa asawa. Why? May mali ba sa tanong ko? Tanong pa ni Dylan. Wala naman, sagot ni Agatha. Sige, sagot na tayo. Siyang kailangang unang sumagot. This will be awkward. Reeve, she honestly answered. Alam naman na lahat ng tao doon maliban kay Dylan na may nakaraan nga sila ni Reeve. Nakita nila ng pagtingin ni Dylan kay Reeve at pagkatapos ay sa kanya. Oh, another silent scheme. Lana, sagot naman ni Reeve. Napayuko si Lana, she can feel the awkwardness thickened. Oh, komento na naman ni Dylan.
Reeve Leonardo Monteverde, Agatha sweetly answered. At dito na po nagtatapos ang ikapitong kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.